Ano ba ang mas maganda? Maging empleyado o maging tambay na lang na walang ginagawa? Or magnegosyo na napakahirap gawin? Mas okay na lang ba na maging empleyado dahil stable ito? At may pinapaabot ka na sahod every katapusan or kinsenas? At may mga 13-month pay pa at may mga bonuses pa? Or magnegosyo na sinasabi nila pag nagnegosyo ka daw ay gaganda ang buhay mo at may time at financial leverage ka na. Pero karamihan sa mga nagninegosyo ay hindi ito nakukuha dahil yung iba ay sumusuko. Siyempre pag ikaw pag nagnegosyo, ang ibang itong sinasabi nila ay hindi ito nagkatotoo, yung mga time and financial freedom. Dahil sa napakahirap ang pagninegosyo sa pagsisimula mo. Maraming tao ang mag-discourage sa'yo. Desperado ka na ba sa ginagawa mo? Bakit hindi ka na lang bumalik sa trabaho? Meron pa nga i-discourage ka ng mga kamag-anak mo. Kukutyain ka kung bakit mo yan ginagawa at desperado ka na. Bakit di ka na lang bumalik sa trabaho dahil stable yon? So imagine nyo kasi pag nagnegosyo ka sa simula pa lang, ipapaniwala mo sa mga tao yung product mo. Na kahit nagla-live ka at nagpo-post ka ng inyong mga produkto, ay walang pumapansin sa iyo. Wala man lang nanonood sa iyo. At dito mo lahat may experience rejection. Walang mga bumibili, walang nagtitiwala sa iyo dahil kakaumpisa mo lang, mga lugi, mga utang, lahat ng mga masasama at saka negatibo ay dito mo mararamdaman pag ikaw ay nagsisimula magnegosyo. Basta hindi ron stock. Right? Pero in more than a span of 3 to 5 years, kung hindi ka susuko, dito mo na ma-experience yung financial freedom at time leverage kung hindi ka susuko. Lalo na at unti-unti kang nakikilala. Dito yung magkatotoo yung sinasabi nila na financial freedom at financial leverage. Dahil magkakatotoo ito, dahil kung merong risk, meron din itong reward someday. Kaya yung mga ibang negosyante nagtatagumpay, ang lahat ng hirap ay mararanasan talaga nila sa una. Pero kung hindi ka susuko, sa dulo nito ay tatagumpay ka. Imaginin mo ang negosyante, pag tumagal yan, magkakaroon yan ng tao. Pero sa simula, lahat ng effort mo, lahat ng time mo, linggo, umuulan, holidays, papasok ka sa negosyo mo. Wala kang oras na sinasayang. Pero pag tumagal yung panahon, sa dulo niyan, magkakaroon ng reward yung mga negosyante na hindi sumusuko sa pagninegosyo. Dahil magkakaroon sila ng mga empleyado. At ang empleyado, halimbawa, meron kang empleyado. Ita-times mo yon ang empleyado mo na 10. Times mo yon sa oras mo. At yon yung magiging oras mo. Yan yung magiging time freedom mo kung may mga empleyado ka na. Pero sa pagsisimula mo, tatandaan nyo to sa mga nanegosyo. Ito yung mawawala sa iyo. Time, energy, effort, self, loved ones. Lahat yan. May experience nyo. Pero kung magtsatsaga ka, mag-aaral ka, magtitiis ka, maging pasensyoso ka sa bawat araw ng iyong pagninegosyo, balang araw, sa uli, ang risk na ito na ginawa mo ay magkakaroon ito ng reward.
So, ano nga ba yung inyong gagawin? Magtatrabaho ka ba na may sweldo ka kada kinsenas at kada buwan? Look! Or magninegosyo ka na magiging stable at may tsansa magiging maganda ang buhay mo someday kung hindi ka susuko at ititake mo ang lahat ng risk at mga rejection Para ng At swimming pool mga- nila mga bro. araw Tapad na ito sa ubos. na mga naging sakripisyo mo. sa iyong pagninegosyo. Maligo ka haron mga bro. So, ikaw ang magde-decide sa buhay mo kung ano nga ba ang gusto mo. Dahil ang pagninegosyo ay hindi para sa lahat. Para lang ito sa may tiyaga at patience. At sa kayang mag-take ng mga risk.